Hi Max! You can call me Maxine. In this video po, nasa Ishikawa Ken na po tayo. Sabi po kasi ng kasama kong Hapon, mas better po daw mamili at mag-lunch po dito sa lugar na to kasi makakatulong po daw kami sa ekonomiya nila or sa pag-unlad ng ekonomiya nila. Naalala nyo po ba yung nagkaroon po ng Jishin po dito or kaya earthquake po dito sa Japan? Dito po yung matatagpuan. Pero hindi po kami pumunta dun sa bandang dagat kasi medyo delikado pa daw. This time po naghahanap po kami ng mga kainan namin for lunch. Ito po pala yung napili namin. Isa po daw to sa mga famous na pagkain dito sa Ishikawa Ken. Yung napili po namin is yung udeng po. Tamang-tama po sa malamig na panahon. Sinamahan ko na din ng barbecue shell. Ang gastig nga dito kasi bibili ka sa may machine tapos malalaman na nila yung order mo. Yun nga lang, maghintay po kami ng matagal kasi sa sobra pong daon na naghihintay po ng kanilang term. Yung iba pa nga po dyan, nakatayo po sila habang kumakain kasi nga wala pong space. Siyempre, hindi po mawawala ang ating dessert. Bumili na rin po kami ng dessert na to. Isa rin po to sa mga famous na dessert dito na matatagpuan sa Ishikawa Ken. Sobrang sarap po nito. Bumisita na din po kami sa isa sa mga biggest garden here in Japan. They call it Kenrakuen. Nung pagbisita nga po namin dyan, medyo maulan po. Pero thankful po kami kasi may mga libre pong payong. Kaso yung payong nandun sa may castle, kaya yun muna po yung pinuntahan namin. Ito na po pala ang castle. Ang tawag po dito ay Kanazawa Castle Park. Every time talaga na kapag pumupunta ako sa mga castle dito sa Japan, hindi mawawala yung respeto ko sa gumawa ng mga castle na. Kasi naman parang ang hirap gumawa ng ganito. Yun bang ipagpatong-patong mo yung mga bato para gumawa ng malaking castle? Oo nga pala, tinanong ko na din yung kasama kong Hapon kung bakit halos pare-pareho yung design ng mga castle dito sa Japan. Yun bang nasa gitna yung castle tapos nakapaligid ng malalalim na tubig? Kung baga sa atin is kanal. Sabi niya naman strategy daw yun ng mga Hapon dati. Para daw kapag pumunta na din mga kalaban o sumugod na din mga kalawan, malayo pa lang daw, nakaready na sila at nakikita na daw nila yung mga kalaban. At saka para hindi maakyat yung kanilang castle. So sa loob nga po niyan, lakad kami ng lakad, may nagumunwok pa nga, may mga sumasayaw pa nga po. Happy-happy nga yung mga kasama kong Hapon dyan eh. Kasi medyo wala masyadong tao dyan. At saka yung mga halos pumupunta dyan is mga daigakusei or university student po. So enjoy watching! And now we are in Kenrakuen. Sobrang happy nga po ako niyan kasi finally nakapunta na po ako sa isa sa mga biggest garden here in Japan. Nga lang po medyo sumimangot po ang panahon kaya medyo maulan po at makulimlim. Pero syempre kahit papaano meron pa din po mga bulaklak. Hindi po yan sakura ha. Ang tawag po dyan is ume. In English, plum. Sa mga hindi po pala nakakaalam, bago po pala magbulaklak ang sakura, magbubulaklak muna po yung plum o yung ume po. Ang sakura po, in English, cherry blossom. Ang cherry blossom po, bumubulaklak po sila around March to April po. While ang plum naman po ay nagbubulaklak around late January to February. Nandito na po pala tayo sa isa mga famous attraction dito sa Kenrakuen. Ang tawag po sa lugar na to ay Karasaki no Matsu Pine. Marami nga po nagpapapicture dito kaya po
Dahan-dahan po kami or paisa-isa po kami nagpa-picture dito. Sobrang ganda po talaga ng place na to. Kahit po maulan, ang dami pa rin po mga bisita. Sana po makabisita din po kayo dito. Hindi po kayo magre-regret, promise. Rest time, rest time. We stayed here in Zoo Kanazawa. Napakatipid ang pangalan ng hotel nila, no? SO lang. Pero dinali ka naman day ng design sa loob. Naku, napakaganda talaga, napaka-relax talaga. Yung sa loob nga nito guys, napaka-relaxing talaga. At saka modern yung design nila. Yung modern ba na may attach pa din na pagka-Japanese. Wala na akong masasabi eh. Sige, manood na lang kayo. Uy, tinawag nga pala ako ng kasama kong hapon. Tinuro niya sa akin na dito na natutulog si Doraemon. Sabi ko nga, dyan ako matutulog pag humilik na naman siya sa gabi. Kasi hindi ako makatulog eh. For our dinner, pumunta kami sa Izakaya. Kapag sinearch niyo po sa Google yung Izakaya, ang lalabas po ay stay, drink, place. Which is totoo po. Iinom po kayo dyan habang kumakain, habang nagkikwentuhan. Ito nga po pala yung pagkain na kinain namin. Ay, naku talaga na sobrang sarap talaga niyan. Yan po is fresh fish po yan siya. So, may tuna, may mga seashell, sa iba't ibang klase po. Usually, 90% po ng mga Japanese mahilig po sila sa mga fresh fish po. Tulad po ng sushi, sashimi po, which is nagustuhan ko na din po kasi sobrang sarap. Oy, may pusit na may kanin sa loob. Yummy yan. After nga po pala namin mag-dinner, pumunta na po kami dito sa Kanazawa Station, which is famous po na station kasi napakanda po ng illumination nila. Start po ng 8 PM yung illumination nila. So, usually po nagbabago-bago po yung kulay niyan. So, 7:57 na po. 3 minutes na lang po. Drum nga po pala ang tawag nila dyan sa may gate na kulay orange. Signal po daw yan ng kanilang tradition dyan sa Kanazawa. Yan nga po, pabida-bida na naman ako. Tapos ang ganda po ng kulay pa, iba-iba. So 15 minutes lang po yan. After po niyan, pumunta po kami sa Raminan. Ay talaga naman ang daming taong kahit nga katatapos lang namin mag-dinner, nagrami na naman kami. Because why not? Nasa Kanazawa tayo dahil dapat natin itry yung mga famous sa pagkain dito. Kaya sumasakit yung tiyan natin eh. Ohayo gozaimasu minasan. Our next stop po is sa Shirakawa-go Heritage po. Enjoy muna po tayo sa environment o sa surrounding natin habang hindi pa po tayo nakakarasting sa ating patutunguhan. Hoy, umpisahan na ang paglalakad kasi napakadaming lakad nito guys. Alam nyo ba, ang daming tao at marami mga Pinoy dito. So lang nahiya ako mag-hi sa kanila, Zay! Ako lang ba na kapag may kasama akong Hapon tapos yung salita namin English, tapos biglang may Pinoy sa likod, nahiya talaga ako mag-English. Ayaw kausapin yung kasama kong Hapon kasi baka maya-maya
Mali-mali yung grammar ko, day. Mapaya tayo, day. Oy, medyo mahaba na yung video ko. For the next video na lang yung kadugtong nito. Medyo pausa din si auntie mo. See you soon to my next vlog. Arigato!